Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Nung sa huling mga sandali ng buhay ng aking ama, meron siyang ibinaong sekreto na ibinunyag. Matagal na akong inuusig ng aking konsensya. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyong ina. Pero ang tunay mong ina ay nasa probinsya. Ang pangalan niya ay Corazon Reyes. Habang sinasabi niya ito, ang nanay na kinagisnan ko, na kinalakihan ko, ay hindi pala siya ang tunay kong ina. At habang sinasabi niya ito, si mama nagulat din siya at ilang beses niyang itinanggi na hindi ito totoo. At makailang beses na tumitingin kay papa at iniiling ng bahagya ang kanyang ulo na akala niya hindi ko nahahalata. Kailangan niyang malaman ng totoo. Ang pangalang ginamit ko ay Hernando Diaz. Sambit muli ni papa. Hindi naman yun ang tunay niyang pangalan, sa isip-isip ko. Dito ko na nakitang lumuluha na si mama. Bagay na batid kong tunay ngang nagsasabi ito ng totoo hinggil sa pagkatao ko. Ang revelasyong ito nagdulot sa akin ng pagkalito. Sa mahigit na 2 dekada na inaakala ko na ito ang buhay ko, iyon pala, malaki itong kasinungalingan. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay sila pala ang mga taong merong kasinungalingan. Nais kong magtanong ng maraming tanong noong mga sandaling iyon dahil iyon na sana ang pagkakataon ko para malaman pa ang karagdagang impormasyon hinggil sa tunay kong ina. Pero ipinikit na niya ang kanyang mga mata at sinabi niyang nais na niyang magpahinga. At makalipas lamang ang ilang araw, tuluyan na siyang lumisan. Datapwat marami akong katanungan, isinantabi ko muna ito at ipinagpaliban upang irespeto ang labi at libing ng aking ama. Sa totoo lang, ang kinagisnan kong mga magulang ay mabait naman sa akin. Ni hindi ko nahalata, ni hindi ako nagduda. Ipinaramdam nila ang kanilang kalinga at pagmamahal. Kung ibinaon ni Papa ang sekretong iyon, hindi ko malalaman na ganito pala ang pagkatao ko. Lumaki akong sagana, ni minsan hindi nakaranas ng gutom, nakapunta sa ibang lugar, nakakapag-aral at komportable ang buhay. Ngunit hindi mawari sa isip ko kung bakit nabanggit ng aking ama na inuusig siya ng konsensya, kung bakit kailangan niyang ipagtapat ang totoo. Iniisip ko na simpleng nagkaanak siya sa ibang babae sa pangangaliwa nito at inabando na ako ng tunay kong ina. Dahil batid nitong mabibigyan ako ng aking ama ng mas magandang buhay. Sa kabilang banda, dahil lumabas na ang katotohanan, nais kong malaman ang tungkol sa pagkatao ko, kung saan ako nanggaling, kung buhay pa ba siya o sino ang nanay ko. Kaya naman nung matapos ang libing ng aking ama, hindi ko na mapigilan na mailang sa tuwing kasabay ko si mama sa hapagkainan dahil hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Hindi ko rin mawari ang nararamdaman ko, naghahalong galit, dismaya at kawalan ng tiwala. Palaisipan din sa akin, bakit parang hindi inaasahan ng aking ina na sasabihin ito ng aking ama bago siya lumisan. Marahil magkaiba sila ng pananaw, magkaiba ng naiisip, pero kung ano man yun, pasalamat na din ako dahil kahit sa huling sandali ng aking ama, isinantabi niya ang kaduwagan at inamin ang katotohanan. Iyon ang mahalaga. Matapos kong magbigay ng palugid, natapos ang libing, nakalipas din ang 40 days, batid kong nagluluksa ang kinagisnan kong ina. Pero nung nagtanong ako sa kanya tungkol sa aking tunay na ina, sumagot siya ng, "Bakit pa? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko?" Nagpaliwanag ako na nais ko lamang malaman. Na-curious ako, kaya natanong ko kung may alam siya. Kaya naman, nung hindi niya sinagot ang tanong ko, hindi ko na siya pinilit. Ngunit sa dulo ng utak ko, hindi ako mapakali. Yung tipong parang may makati na sa lalamunan mo na hindi mo makamot. Ganoon po ang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. At dahil batid kong nasasaktan ng aking kinagisnang ina, kaya marahil ayaw niyang sabihin sa akin ang tungkol doon.
Marahil, isa itong babaeng sumira ng kanilang relasyon at inako niya ako bilang kanya. Kaya't upang mawala ang lahat ng agam-agam ko, tutuklasin ko ang nangyari. Subalit, nagtanong ako sa mga tiyo at tiya ko. Wala silang sagot kundi tanungin ko si mama. At nung marinig nila ang tanong ko at binanggit ang pangalang Corazon, maging sila ay nanlaki ang mga mata. Hindi ko inaasahan na ganoon ang kanilang magiging reaksyon. Bakit parang gulat na gulat? Kung isa itong kirida, ang reaksyon nila ay dapat magagalit sila. Pero kabaliktaran, kaya naman mas lalo kong nais malaman ang pagkatao ng aking ina. Anong meron sa kanya at bakit ganoon ang kanilang mga reaksyon? Sa birth certificate, pangalan ni mama at papa ang nakalagay. Sa papel at batas, sila ang legal kong mga magulang. Pero magkaiba ang aking ina. Nagtanong akong muli sa aking kinagis ng ina. Muli na naman siyang tumanggi na ibahagi ang impormasyong ito. Matigas si mama, pinagkakait niya sa akin ang katotohanan, kaya naman nagsabi ako sa kanya na kaya kong hanapin ito na mag-isa. Dito na ako nagsimulang humingi ng tulong. Kumuha ako ng private investigator dahil kung ako lang mag-isa, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tumagal ng halos 3 buwan bago nakatanggap ako ng magandang balita. Ang sabi, yung magulang lang daw ni Corazon Reyes ang natagpuan nila. Dahil matagal na daw umalis sa lugar na iyon ang nasabing babae sa kadahilanang nawala na ito sa matinong wisyo. Pinayuhan ako ng tauhang inutusan ko na puntahan ko ito mismo dahil kamag-anak ko naman sila, mga lolo at lola ko. At marahil meron pa silang karagdagang impormasyong sasabihin sa akin na ayaw nilang sabihin sa nasabing tauhan. Sa misteryong ito, mas lalo ko lamang na nais malaman ang mga nangyayari. Nagtungo ako sa bayan ng Nueva Vizcaya at dito ko nakita ang bahay ng mga lolo at lola ko. Nung pagdating ko doon, nagpakilala ako. Nung nakita ko si lola, bigla itong napaupo sa sahig. Hindi sabik ang ekspresyon ng kanyang muka, kundi nakatingin sa sahig at may kaunting gulat, na parang yung itsura ng mga bata kapag pinagagalitan at nahuli. Ganoon na ganoon ang itsura niya. At maya-maya pa, nagsalita ito ng, "Patawarin mo ako, apo." Hindi ako makapagsalita dahil hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya, kung ano ang ibig niyang sabihin. Bakit siya humingi kaagad ng patawad sa akin sa isip-isip ko? Halata nila na wala akong ideya. Kaya naman ang lolo ko sinabi sa akin na, "Halika iho, maupo ka. Sisimulan namin ang kwento. Pero bago ang lahat, humihingi din ako ng tawad sa iyo." Mahigit ng 2 dekada ang nakakaraan. Ang buhay daw nila ay sobrang hirap. Meron silang 6 na anak. Ang pinakapanganay sa lahat ay si Corazon. Siya ay isang magiliw, masayahin, malambing, matulungin at mabait na bata. Kapag silang mag-asawa ay abala sa bukid, si Corazon ang kanilang napagkakatiwalaan na tingnan, alagaan at asikasuhin ang kanilang tahanan, pati na din ang mga nakababatang kapatid nito. Bukod doon, biniyayaan din si Corazon ng taglay na ganda, na maihahalin tulad mo sa natural na ganda ng Pinay. Morena, matangos ang ilong, mahaba ang pilik mata, may magandang ngiti at maganda ang hugis ng mga mata. Kahit pa nung nagdadalaga na si Corazon, marami na ang nais na manligaw sa kanya. Maraming lalaki ang nais at piliin siyang maging kasintahan. Sikat na sikat daw siya sa baryong iyon dahil sa taglay niyang natural na kaanyuan, ngunit hindi niya prayoridad ito. Hanggang isang araw, nakilala nila si Hernando Diaz. Lumapit daw si Papa sa mga magulang ni Corazon at sinabi niya ang kanyang plano. Nais daw niyang ligawan si Corazon na noon pa lang ay kakaedad pa lang na 18 taong gulang. Samantalang si Papa ay nasa lagpas 40 na. Sa una pa lang batid na nila ang tunay na pakay ni Papa nung lumapit ito sa kanila. Sa madaling salita, ibinenta nila si Corazon kay Papa. Pero ang nasabing Corazon ay walang kamalay-malay.
Napapayag ang mga magulang sa kadahilanang gipit sila sa pera at ang halagang salaping inalok ni Papa ay malaking bagay na hindi nila matatanggihan. Kapalit ang malaking halagang iyon ay hindi para maging kasintahan, hindi para maging asawa, kundi para magdala at makabuo ng sanggol gamit ang kanyang sariling similya, upang masasabi niyang kanya at kadugo niya ang sanggol. Ang planong ito ay alam din daw ng misis ni Papa. Iyon ay si Mama na pumayag sa setup na ito dahil maging siya ay sabik na sabik sa bata. Naisip nila ang ganitong senaryo dahil kung mag-aanak man sila, mas maigi na masasabi sa kanila ito ng galing. Napag-alaman ko din noong mga sandaling iyon na si Mama pala ay isang baog. At dahil ayaw nilang mag-ampon kaya hindi siya tumutol sa ganitong plano. Makukuha lamang nila ang kabuuang halaga nito sa oras na ipinanganak na malusog ang bata. Dumating ang araw na ipinakilala ng mga magulang ni Corazon si Papa bilang manliligaw. Natatandaan pa ni Lola na nahihiya pa si Corazon noong una nilang pagkikita. Nagpunta ang buong pamilya nila sa isang magandang kainan. Kaming mag-aanak ay ni minsan hindi nakakakain sa ganoong kainan. Naalala ko pa yung mukha ni Corazon nung makita niya ang mga naihain sa mesa. Ang daming klase ng ulam na halos hindi namin mabilang. Naalala ko pa na nagsalita si Corazon ng, "Nanay, para akong nasa langit sa dami ng pagkain." At nakita kong kumislap ang kanyang mga mata. Wika ni Lola. Lahat ng 6 na anak niya na-enjoy nila ang pagkain nung araw na iyon. Bukod doon, meron din daw silang natanggap ng mga bagong damit at tsinelas. Talagang binuhusan daw sila ng regalo noon para maipakita kay Corazon na interesado si Hernando sa kanya at ito ang paraan niya ng panliligaw. Binuhusan ng mga material na bagay, ipinasyal sa ibang lugar upang makuha ni Papa ang loob ni Corazon. Matapos ang halos 2 buwan, napasagot na niya si Corazon. Linggo-linggo nagpupunta ng probinsya si Papa para makita siya at kilalanin ang dalaga at minsan naipasyal din niya ito sa Maynila. Hanggang sa may nangyari na sa kanila at matagumpay siyang nabuntis. Ang sabi niya kay Corazon, hindi siya kasal, isa siyang negosyante at sa oras na manganak siya, sila ay magsasama at papakasalan niya ito. Nahuwad niyang pangako sa dalaga. At upang makumbinsi, ipinagawa ni Papa ang kanilang barong-barong. Mula sa kahoy, sementadong pader at sahig, may maayos na bubong at nasa loob na din ng bahay ang kanilang palikuran. At nung nabuntis daw ito, labis daw na maalaga si Papa kay Corazon. Kasama palagi sa buwan ng check-up, nagbibigay ng bitamina, prutas at lahat ng klase ng masusustansyang pagkain. At dumating ang araw na nanganak ito, pinangalanan ni Corazon ang sanggol ng Danilo at habang hinihele niya ang bata, kumanta siya ng "Sa ugoy ng duyan, sana'y di magwaliw ang dati kong araw, ang munti kong Danilo sa piling ni nanay." Ito ang kanyang awitin habang hinihele niya ang kanyang anak. Kitang-kita sa mga mata ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Corazon sa bagong silang na sanggol. At sa 3 araw na iyon, nayakap, nahagkan, hinele, at kapiling ang kanyang anak bago tuluyan itong inilayo sa kanya. Naalala ko pa noong araw na kukunin kay Corazon ang bata. Sabi niya sa akin, "Nay, tingnan mo po ang apo mo. Ang cute-cute niya, no? Ang bango-bango, ang lambot-lambot." At ang kanyang mga mata ay kumikislap. Sambit ni Lola habang si Lolo nagpupunas na ng luha. Noong mga panahong iyon, pinili kong huwag ilapit ang loob ko sa bata dahil ang nasa isip ko ay makuha ang pera. Nais ko lang na makaranas man lang ng kaginhawaan ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya. Wika ni Lolo. Sinabi ng doktor kay Corazon na kailangan niyang ihiwalay muna sa sanggol dahil nagkataon na siya ay may sipon. At upang hindi mahawa ang bata, pansamantala muna silang ihiwalay hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Sinunod ni Corazon ang payo ng doktor dahil importante sa kanya ang kalusugan ng bata. Ngunit nung siya ay gumaling at kailangan niyang lumabas na ng ospital,
Nung hinahanap na niya ang kanyang anak, hindi na niya ito nakita pa. Sabi sa kanya ng mga tauhang empleyado sa ospital, inuwi na ng tatay ang sanggol. Kaya naman dali-dali itong lumabas ng ospital at umuwi ng bahay. Pero pagdating niya sa bahay, wala na ang sanggol. Wala na din ang mga gamit pang baby. Nagsisisigaw na siya at hinahanap ang kanyang anak. "Nasaan si Danilo? Nasaan?" Ganyan niya sinabi nung nagwawala na siya, wika ni Lola. Umiiyak siya noon at nung sinabi namin na dinala ng ama niya ang bata dahil iyon talaga ang plano, mas lalo pa siyang nagwala. At kinuha niya yung perang nakatabi sa bag at dali-daling lumuwas ng Maynila. Dagdag niya, hindi daw alam ng magulang ni Corazon kung saang parte sa Maynila naroroon si Hernando. At dahil nakapunta na ng Maynila si Corazon, alam nilang kung saan ito pupunta. At nung araw ding iyon, nagtungo siya sa Maynila. Bumalik daw ito pagkaraan ng 2 buwan na halos di na nila makilala siya. Madungis, magulo ang buhok at kung ano yung damit niyang suot nung umalis siya, yun pa din ang gamit niyang damit. Sabi niya naglakad siya sa kahabaan ng Maynila doon. Isinisigaw niya ang pangalang Danilo at Hernando pero hindi siya nagtagumpay na matagpuan ito. Nagtungo daw siya sa pulis upang tulungan siyang hanapin at dito lang daw nila napag-alaman na ang pangalang Hernando ay hindi pala iyon ang tunay niyang pangalan. Nais man siyang tulungan pero hindi nila alam kung saan magsisimula, lalo na't peke pala ang pangalang ginamit. Pinoy Cafe Nung pagbalik Story. niya sa probinsya, nagtungo din daw ito sa pulis upang maghain ng reklamo sa kanyang mga magulang dahil kasabwat sila sa pagkuha ng bata. Pero wala na siyang mapigang impormasyon sa pagkatao ni Hernando. Dahil para daw sa kanila, hindi na nila kailangan pang malaman ang tungkol sa kanya at kasama din sa kanilang kasunduan na hindi magtatanong ng personal na katanungan hinggil sa kanya. Basta ang mahalaga lang daw ay meron silang matatanggap na salapi at maging matagumpay ang kanilang plano. At pagkaraan ng 2 linggo, iniurong din ni Corazon ang reklamo niya sa kanyang mga magulang dahil wala ding nangyari. At ang ginawa ni Corazon, kinuha ang lahat ng perang natanggap kay Hernando at ito ang ginamit niyang paghahanap sa kanyang anak. Kung saan-saan daw ito nagpupunta, isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Tumagal ng 1, 2, 3 hanggang 5 taon, hindi siya nagtagumpay. Sa mga panahong ito, nalaman ng mga kapitbahay sa buong baryo ang nangyari kay Corazon. May nakakakita daw sa kanya na kumakanta habang may iniimaheng naghehele at tapos umiiyak. Maya-maya, sisigaw muli ito at hahanapin ang kanyang anak. Ang mga kapatid ni Corazon ay nasa 8 gulang na at nung nalaman nilang nakaririmarim na ginawa nila sa kanilang anak, sila din ay nagalit. Yung pangalawa at pangatlo sa magkakapatid ay nagsimula ng naghanap buhay. Nagdesisyon silang bumukod ng bahay kasama ang mga nakababatang kapatid. Bukod sa labis na kahihiyan, nangangamba silang baka sila ay ibenta din. Sa pagkakataong ito, dito na napagtanto ng mag-asawa na mali ang kanilang ginawa at pilit nilang itinutuwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng paghingi ng tawad kay Corazon. Pero sumagot lang daw si Corazon sa kanila na kapag nahanap na niya ang kanyang anak, tsaka sila mag-uusap hingil doon. Nagpatuloy sa paghahanap si Corazon mula sa karatig bayan at ng ibang bayan. Sa nangyaring ito na nagdulot ng matinding depresyon, pagkakanulo ng sariling magulang at ng inaakalang taong mahal siya, nagkapatong-patong ito at hindi na niya nakayanan pa at tuluyan na siyang nawala sa wisyo. Sa sitwasyong ito, kinuha na siya ng mga kapatid at sila na ang nag-aalaga sa kanilang ate. Simula daw noon, hindi alam ng mga magulang nila kung saan sila nakatira, kung saan ang kanilang mga anak. Dahil sabi daw sa kanila ng kanilang pangalawang anak na habang buhay daw nilang pagbabayaran ang ginawa nila sa kanilang ate, na hindi nila mapapatawad ang kanilang mga magulang dahil hindi daw anak ang turing nila sa kanila, kaya madali lang para daw sa kanila na ibenta ito. Matapos nilang magkwento, humingi silang muli ng patawad at sinabi nila sa akin ang mga pangalan ng kanilang anak, baka sakaling magtagumpay akong mahanap sila. Habang nakikinig ako sa kanilang kwento, hindi mapigilan ng puso kong kumirot.
Hindi ko mapigilang magtiim na naninigas ang panga dahil nagliliyab sa galit ang puso ko. Ngayon, malinaw na kung bakit sila inuusig ng konsensya. Bumalik ako upang kumprontahin ko si Mama at nung sinabi ko ang katotohanan, nais kong marinig ang panig niya. Dito siya nagkwento. Ayaw niyang sabihin ang totoo dahil batid niyang kakamuhian ko siya. Mag-iiba daw ang tingin ko sa kanya. Halatang nag-aalangan pa siyang sabihin at hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Ayon sa kanya, nung pagkakuha nila sa akin, inirehistro ni Papa ang birth certificate sa bayan ng Quezon City. At ang alam lang daw na lugar ni Corazon ay Maynila dahil iyon lamang ang ibinahagi ni Papa. At matapos magkaroon ng birth certificate, pasaporte at visa, lumipad kaagad kami sa Estados Unidos. Wala pa daw ako noong 1 taon. Mabilis lamang daw ang proseso dahil si Mama ay mamamayan ng bansang Amerika. Opo, sa birth certificate, nakalagay sa Quezon City ako ipinanganak. Raymond Alvin ang pangalan ko na malayong malayo sa Danilo. Nabalitaan ni Papa matapos ang 15 taon ang nangyari kay Corazon. Dito na daw siya nagsimulang bangungutin. Kaya pala inuusig siya ng konsensya sa isip-isip ko. Matapos niyang magkwento, tumayo ako at sinabing, I need some time, at saka umalis. Tila ba tama si Mama ng hula dahil nakaramdam ako ng pagkamuhi sa kanya na isang reaksyon ng isang normal na tao. Nahanap ko ang bunsong kapatid ni Corazon sa tulong na din ng tauhang tumulong sa akin. Natagpuan ko sila sa bayan ng Zambales. Nung nagpakilala ako sa kanila at kung sino ako, walang pag-aalinlangang niyakap ako ng tiyahin ko. Dito, bumaha ng luha dahil maging ako, hindi ko napigilang umiyak. Nung dumating ako sa kanilang tahanan, wala si Corazon dahil magpasa hanggang ngayon, araw-araw itong umaalis na naghahanap sa akin. Ipinaliwanag nila sa akin na hindi na ito masyadong makausap ng matino, pero nakakaintindi ito na kailangan kumain at matulog. Nakakauwi naman siya minsan kapag lumalabas siya ng bahay, pero kapag 8:00 na ng gabi at wala pa si ate, hahanapin namin siya at madalas namin siyang matagpuan sa ospital. Doon siya nakaupo, kumakanta habang hinihele niya ang bitbit niyang bag. Sambit ng aking tiya. Halika, sunduin natin ang nanay mo. Aya niya sa akin. Doon ko nakita na siya ay sumisigaw ng Danilo at maya-maya pa ay kakanta ng paghele sa bata. Nakasuot ng bestida at nakatali ang buhok. Madumi ang kuko sa paa na halatang maraming kalyo dahil ilang dekada na itong naghahanap. Hindi ko mapigilan na sumikip ang dibdib ko sa sinapit niya. Ate tingnan mo kung sino ang kasama ko, sambit ni tiya. Tumingin lamang sa akin si Corazon dahil hindi niya ako kilala. Ate, hindi mo ba siya nakikilala? Tanong muli ni tiya. Nakatitig lamang siya sa akin at sumenya si tiya sa akin na magpakilala ako. Ako si Ray, napahinto ako. Ako po si Danilo. Patuloy ko. Danilo? Sambit niya at napailing. Si Danilo? Sambit niyang muli. Opo, lumuluha kong sagot. At nais ko sana siyang yakapin, pero siya ay napaatras dahil hindi niya ako kilala. Ate, tingnan mo nang mabuti. Maalala mo siya. Maalala mo yan. Umiiyak na sambit ni tiya. Danilo? Si Danilo, baby pa. Hindi ikaw yan, sagot nito. Dito inilabas ko ang baby picture ko at ipinakita ko sabay itinuro ang picture at ang sarili ko. Nanay Corazon, ang baby picture pong ito at ako ay iisa, sambit ko sa kanya. Ah! Danilo! Ang baby ko! Sambit niya at biglang hinablot ang larawan at niyakap ito at hinele. Niyakap ko siya sa kanyang likuran sabay sabing, Opo, Nay. Ako po ito, si Danilo. Habang umiiyak, pero si Corazon, tila ba hindi narinig ang sinabi ko at yakap-yakap lamang ang litratong binigay ko. Nung makita ko ang sitwasyon ng tunay kong ina,
Ang galit ko sa aking nakagisnang ina ay mas lalong namuo. Hindi ko matanggap na nagawa nila ang kasamaang iyon sa kanilang kapwa. Maging ang lolo at lola ko, na sa tingin ko, dapat nga nilang pagbayaran buong buhay nila ang ginawa nila sa kanilang anak. Sa ngayon, ang nanay ko hindi na naghahanap sa kalsada. Ipinatingin ko na din siya sa doktor at kasalukuyan siyang ginagamot sa kanyang sakit. Hindi naman siya mapagamot ng mga kapatid nito dahil sila ay hindi naman ganoon kalakihan ang kita at ang bayad sa isang espesyalista ay pwede na nilang panggastos sa isang buwan. Naiintindihan ko ito at nagpapasalamat ako dahil hindi nila pinabayaan ang kanilang ate. Kaya naman umaasa ako at nananalangin na sana bumuti ang kanyang kalagayan. Tinatawag na niya akong Danilo. Gayunpaman, madalas pa din siyang kumanta at nag-iimahing naghehele ng bata sa kanyang bisig. Hanggang sa kasalukuyan, hindi ko pa din kinakausap si Mama. Hindi pa ako handa, marahil panahon na lamang ang makakapagsabi kung kailan mangyayari iyon. Mas pinili ko sa tabi ni Nanay Corazon dahil alam kong hindi niya ako inabandona. Minahal ng buong puso at nais ko lamang ay bumalik ang kanyang dating kasiglahan at ngiti na mapawi na sana ang anumang mabigat sa kanyang dibdib. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko siya iiwanan. At palaging hahawakan ang kanyang kamay ng mahigpit upang madama niya na palagi akong nasa tabi niya. Pangalawang video. Naranasan niyo na ba na magkaroon ng malubhang sakit? Yung tila ba, pinagsakluban na kayo ng langit at lupa? Yung tipong, tinaningan na ng doktor ang buhay niyo? Yung tila, naubusan at nawalan ka na ng pag-asa? At ipinagpasa Diyos mo na lang ang buhay mo? Ganito po ang nangyari sa akin. Ako po ay kasal at mayroong 2 anak, isang babae at isang lalaki. Nung ma-diagnose ako ng breast cancer, ang unang pumasok sa isip ko, para akong sumakay ng eroplano at tinulak ako mula sa himpapawid na walang suot na parachute. Habang iniimahe ko iyon, batid kong minuto na lang ang ilalagay ko sa mundo at wala na akong pag-asa pang mabuhay. Hindi ko aakalain na ang simpleng bukol sa aking dibdib ay isa na palang malubhang sakit. Kasabayan nito, nung ibinalita sa akin ng doktor ang resulta ng aking biopsy, tumigil na ang utak kong makinig. Sa katunayan, nung sinabi ng doktor ko na stage 3 cancer, dito na nagsimulang lumipad ang utak ko. Ipinapaliwanag niya ang mga proseso, ang tungkol sa operasyon, ang ilang sesyon ng chemotherapy, pero lahat ng ito hindi ako nakikinig. At habang abala ako sa aking imahinasyon na nahuhulog ako, biglang malinaw sa memorya ko ang mga alaala ng mga anak ko at mister ko. Naalala ko nung ako ay nagbubuntis sa panganay ko, ang aking unang pag-iri at ang ilang oras na nagle-labor, ang unang buhat ko sa kanya, unang halik sa pisngi, unang yakap, unang haplos, ganon din sa pangalawa kong anak. Yung naranasan kong maging ina, yung narinig kong tinawag akong mama, yung nagkaroon ako ng pamilya, naisip ko, masaya ang naging takbo ng buhay ko. Bagamat hindi ito ang plano ko na mauna sa mundo, na sila ay maliliit pa, pero wala akong magawa, kundi ang umiyak, dahil ito ang nakaguhit sa aking kapalaran. Hanggang sa napansin kong nabasa ang aking kamay, iyon pala, tumutulo na ang aking luha. Miss Jane, sorry, wika ng doktor. Huminto siya sa pagpapaliwanag ng mga dapat kong gawin. Kung gusto niyo po, sa ibang araw na lang natin ito i-discuss. Dagdag niya, hindi ako makasagot. Ang tanging nagawa ko lamang nung mga sandaling iyon ay ang lumuha hanggang sa ito ay mahinang pagtangis. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong nasa loob ng klinik na iyon. Pero napakabait ng aking doktor dahil hindi niya ako pinaalis. Bagkus, hinayaan niya lamang ako hanggang sa ako na mismo ang tumahan. Nung ako ay mahimasmasan, labis akong nakaramdam ng hiya dahil hindi ko lang siya naabala, pati na rin ang iba pang pasyenteng naghihintay sa labas.
Lalo na ang mga mata ko ay namumula na halatang halata na ako ay umiyak. Hindi ko maiwasang mailang dahil napansin ito ng mga pasyenteng nag-iintay. Noong araw na malaman ko ang resulta, pagka-uwi ko sa bahay, dumiretso ako sa banyo. Nailak ko ang pinto, napaupo ako sa sahig at niyakap ko ang mga binti at dito ako umiiyak. Maliit pa ang mga anak ko, kakasimula pa lang sa elementarya ng panganay ko at ang bunso ko naman ay nasa preschool. Ang hirap-hirap tanggapin dahil sa akin ito nangyari, lalo na ang hirap paniwalaan na binigyan ako ng ganitong suliranin ng Panginoon. Pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, masama akong tao noon bago ako muling magkatawang tao, na noong mga sandaling iyon, ngayon ko naranasan ang parusa sa akin. Nababalutan ako ng matinding kalungkutan dahil iniisip kong hindi ko na masasaksihan ang mga anak ko na paglaki, ang bunso ko na magsuot ng prom dress o makita siya na maglakad sa altar na suot ang kanyang trahe de boda. Subalit naisip ko, kahit anong mukmuk ko, kahit anong pag-iyak ko, ang tanging magagawa ko lamang ay maging malakas, magpakatatag at lumaban para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, na maiwanan ko sila ng mayroong magandang alaala. Kaya naman tumayo ako, naligo at inayos ko ang sarili ko at naghanda ng masarap na hapunan para sa pamilya ko noong araw na iyon. Pinilit kong maging maayos, ngumiti kahit kaunti, pero batid ng mister ko base sa mugto kong mata na hindi maganda ang resulta ng pagbisita ko sa doktor at halata sa kanyang aura ang lungkot. Habang pinagmamasdan ko ang mga anak ko na ine-enjoy ang hapunang iyon, hirap na hirap akong magpigil ng luha. Kaya makailang beses akong pabalik-balik sa banyo. Matapos kong halikan sa noo ang mga anak ko dahil sila ay matutulog na, dito ko na kinausap ang mister ko. Dito, muli na naman akong umiyak nung gabing iyon. Ang totoo, kaming mag-asawa ang tumatangis. At kinabukasan, kasama ko siyang bumalik sa doktor. At dito ko napag-alaman na kailangan ko kaagad isagawa ang lahat ng mga prosesong ito para madugtungan o humaba ang aking buhay at para hindi masyadong kumalat ang cancer cells dahil kung hindi, baka hindi na umabot ng 3 taon ang aking buhay. Matapos naming bisitahin ang doktor, malungkot na sinabi ng asawa ko, hindi ko alam kung bakit nangyari sa atin ito, pero kailangan mong subukang lumaban. Alam kong mahirap, pero para sa mga bata, para sa akin, pilitin mo sanang mahigitan ang ibinigay na taning sa iyo ng doktor at nakita kong namumuo na ang kanyang mga luha. At nung nagsimula na ako sa aking chemo, pakiramdam ko mas lalo akong nanghina, nangayayat at nawala ang aking buhok. Sa ospital, madalas kong pinagkakaabalahan kapag maayos-ayos ang pakiramdam ko, Pinoy ako Cafe ay Story. nagdidikit at gumagawa ng aming photo album. Nag-iipon ako ng maraming litrato kasama ng mga pamilya ko para sa oras na makaramdam sila ng lungkot at pangungulila. Titingnan lamang nila ito at maaari nilang balikan ang mga senaryong nangyari habang kumukuha kami ng aming litrato. Sa unang 2 buwan kong pagpapagamot, sinigurado kong Pinoy Cafe merong Story. magaganap na salo-salo ng buong pamilya at ipagdiwang ito ng may ngiti sa aming mga muka. Nais kong mag-iwan ng hindi lang lungkot, kundi maraming masasayang alaala para sa mga anak ko. Nais kong man lang mawala kahit kaunti ang lungkot sa kanilang puso, ang lungkot sa kanilang mga muka. Sa mga panahong ito, sinuportahan din ako ng pamilya ko at ang nakababata kong kapatid na babae ang nag-alaga sa akin. Siya ang lagi kong kasakasama sa tuwing may check-up ako, sa tuwing may chemo ako, sa tuwing naa-admit ako sa ospital. Habang ang mister ko naman kailangan magtrabaho para sa gastusin at pangangailangan, lalo na ako ay nagpapagamot. Madalas akong magpasalamat sa kapatid kong babae dahil nandyan siya sa tabi ko, na maasahan ko at higit sa lahat,
mas lalo kong na-appreciate ang pag-aruga at pagmamahal niya sa akin. Joyce, maraming salamat. Wika ko. Nung malaman niya ang tungkol sa sakit ko, hindi siya nag-atubiling magsabi na, Ate, ako ang mag-aalaga sa'yo. Noong mga panahon din kasing iyon, duguan ang kanyang puso dahil ang mister niyang nasa ibang bansa ay nagkaroon ng iba. Ang masakit pa dito, nakipaghiwalay sa kanya sa pamamagitan ng text messages. Nakakagulat na balita nung malaman ko iyon, kaya hindi ko rin mapigilan ang sarili kong magalit sa bayaw ko dahil nagawa niya iyon sa kapatid ko. Hindi ko inaakala na matapos namin siyang tulungan na pag-aralin at makapagtrabaho sa abroad, yun lamang ang igaganti niya. Hindi nagkakalayo ang agwat ng panahon nung si Joyce ay nagkaroon ng problema sa kanyang mister at ako naman nung nalaman ko ang tungkol sa sakit ko. Kasabayan nito, mas lalong pinaglapit at naging espesyal ang relasyon naming magkapatid. Na pareho kaming kumukuha ng lakas para sa isa't isa, kung paano namin matutulungan ang bawat isa sa mga nagdaang panahon. Kasabayan nito, hindi ko mapigilang mag-guilty dahil alam ko ang ginagawa ko para sa kanya ay hindi mahihigitan kumpara sa mga ginagawa niya sa akin. Pakiramdam ko wala akong silbi, wala akong magawa para humilom ang kanyang wasak na puso. Kaya bukod sa madalas kong pagsasabi ng salamat, madalas ko ding sabihin ang salitang, pasensya ka na. Matapos ang ilang sesyon ng chemo at nakita na patuloy na hindi maganda ang resulta, kaya dinadagdagan pa nila ang sesyon nito. Hindi ko maiwasang madismaya dahil pakiramdam ko yung katawan ko na mismo ang nais sumuko. Ate, kamusta ang pakiramdam mo? Malambing na tanong ni Joyce. Sabay hahawakan niya ang kamay ko at ang kanyang titig ay may malalim na kahulugan na nasa isip ko na sinasabi niya, huwag kang susuko ate. Ganyan lagi ang senaryo namin sa tuwing natatapos ako ng sesyon ng chemo. Bukod sa mga anak ko at mister ko, sa kanya din ako kumukuha ng lakas. Marahil kung wala siya sa tabi ko, hindi ko makayanang tahakin ang pinakaunos ng aking buhay. Hawak ko ang kanyang kamay sa tuwing hindi maganda ang mga komento ng doktor ko sa akin. Lalo na nung binalita nilang nagsimula ng kumalat ang cancer cells na ito at ang katawan ko ay hindi nagre-respond sa treatment. Nung marinig ko ito, dumating sa puntong, ito na, nawala na ang pag-asa ko, na ito na, nakakaunti na lang ang panahong ilalagi ko, na kailangan kong ihanda ang sarili ko na harapin si kamatayan. Habang ako ay nakahiga sa aking kama, iniisip ko ang aking mga huling habilin hanggang sa pumasok sa kwarto ang panganay ko at bigla akong niyakap. Noong mga sandaling iyon, hindi ko maramdaman ang sakit ng katawan ko dahil nangingibabaw ang bigat ng kirot ng puso ko. O ang anak ko, sa isip-isip ko. At matapos niya akong yakapin ng napakahigpit, ibinigay niya sa akin ang isang puting rosaryo. Sabi niya, bumili siya ng rosaryo kasama ang lola niya nung nagsimba sila sa Quiapo. Mama, may basbas po yan ng pari, sambit niya. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nung pagkahawa ko ng rosaryo, tila ba gumaan ang bahagya ang dibdib ko. Na tila ba unti-unti ko nang natatanggap na ito ang kapalaran ko. Nasulitin ang mga bawat sandali habang ako ay nabubuhay pa. Pero kahit na ilang beses kong ulit-ulitin sa sarili ko, may parte pa din sa akin na hindi ko ito tanggap. Kaya naman, nung nagpayo ang doktor na dagdagan ko pa ang sesyon, ginawa ko ito sa tulong na din ng pag-udyok sa akin ni Joyce na, Ate, kailangan mong gawin ang lahat para makita ng mga anak mo na lumalaban ka, na hanggang sa huli hindi ka sumuko dahil kapag nakitaan ka nila ng kahinaan, hihina din ang kanilang loob. Tama ka, kailangan kong lumaban. Eto nga, binigyan ako ng pamangkin mo ng rosaryo. Sambit ko at nagsimulang pumatak ang luha ko. Ate, subukan mong magpanata. Alam mo naman, walang imposible sa kanya. Maigsi niyang sambit. Nakakahiyamang aminin,
nagkaroon ng lamat ang aking pananalig magmula noong nagkasakit ako. At mas humina pa ito sa tuwing nakakatanggap ako ng hindi magandang balita mula sa resulta ng mga laboratorio at therapy na ginagawa ko, kaya hindi ko maiwasang isiping para saan pa kung kukunin niya lang ako ng maaga. Para bang sa kaibuturan ng puso ko, galit ako sa Panginoon na siya ang sinisisi ko sa nangyari sa akin. Ngunit lumipas ang panahon at ang ilang beses kong pabalik-balik sa ospital, ang ilang beses kong pabalik-balik din sa simbahan, tila ba binigyan niya ako ng isang milagro. Nagdaan ng halos 6 na buwan mula nung magsimula akong magpagamot. Napigilan pa ang matinding pagkalat nito. Ang katawan ko ay positibong naging response sa mga huli kong sesyon ng chemo. Datapwat hindi pa tuluyan na klaro ako sa sakit na ito, may pag-asa. May pag-asa na humaba pa ang aking buhay, na nakapagbigay sa akin ng motibasyon na lumaban. Dumiretso ako sa simbahan matapos kong malaman ang magandang balitang ito. Lumuhod ako at taimtim na humingi ng kapatawaran sa pagtalikod ko sa kanya. Labis-labis ang aking pagkahiya at nangakong hinding-hindi ko na siya muling pagdududahan, hinding-hindi na muling hihina kailanman ang aking pananalig sa kanya. Matapos ang magandang balitang ito, nagpatuloy-tuloy ang pagganda ng resulta at bumuti ang aking kalagayan. Inabot man ang taon, masaya na ang puso ko dahil nadugtungan ang aking buhay. Nakabalik na paunti-unti ang dati kong lakas, nakakagawa na akong muli sa bahay. Tumutubo na muli ang aking buhok para akong binigyan muli ng pangalawang pagkakataon na mabuhay muli. Nung kaya ko nang mag-isa bumiyahe, asikasuhin ang aking sarili at ang aking pamilya, nagsabi ako sa kapatid ko na maaari na siyang magpahinga at asikasuhin ang kanyang sarili. Subalit nagsabi siya na ayos lang siya at madalas na bumibisita sa aming tahanan. Hindi ko binigyan ng mali siya, pero napansin ko na siya at ang mister ko ay mas malapit kumpara dati. Marahil nung ako ay naggagamot, dinadamayan din niya ito, bagay na hindi ko naman ipinagselos at binigyan ng pansin. Mas nananaig sa akin ang tulong at aruga ng aking kapatid kaysa ang pag-isipan siya ng masama. Lumipas muli ang panahon na ibaba sa stage 1 ang aking sakit na nangangahulugang pwede akong gumaling na maaring umabot pa ng dekada ang buhay ko. Sa milagrong ito, patuloy kong isinasagawa ang aking panata na ang hindi lumiban sa misa kada linggo, na bagay na ipinangako ko nung ako ay lumapit sa kanya. Subalit, ang puso ko ay daig pa ang nagkaroon ng sakit sa nasaksihan ko nung araw ng kaarawan ko. Abala akong magluto nung araw ng Sabado. Nagluluto ako sa kusina ng mga putaheng ihahanda ko nung araw na iyon. Hindi ko na malaya na dumating ang kapatid kong si Joyce. Habang ako ay nagluluto, natapunan ng sauce ang damit ko at nais kong magpalit dahil nakalimutan kong magsuot ng apron. Nagtungo ako sa aming kwarto upang magpalit ng damit. Manang pakiasikaso itong kalderetang niluluto ko, magpapalit lang ako ng damit. Habilin ko sa katulong kong magluto nung araw na iyon. Pero pagpasok ko, hindi ko inaasahan na parang may narinig akong may ngumisi o tumawa sa loob ng banyo ng aming kwarto. Hindi ko alam kung bakit nung mga sandaling iyon, kinutuban ako at ang ginawa ko, nagtago ako sa loob ng aming aparador. Tahimik akong kumilos at nanlaki ang aking mga mata at napasinghap nung makita kong magkasabay lumabas ng banyo ang mister ko at ang kapatid ko. Base sa kanilang ngiti at yakap, mayroong namamagitan sa kanila. Sobrang naninikip ang dibdib ko at hindi ko na kaya pang magtago doon. "Mga hayop kayo! Mga walang hiya!" sigaw ko. Silang dalawa ay nagulat at bigla nilang itinulak palayo ang sarili nila sa isa't isa. "Ate," sambit ni Joyce. "Huwag mo akong maate-ate. Ngayon alam ko na ang rason kung bakit ka nagpupunta dito palagi." "Ang kapal na mukha mo, sa loob pa ng pamamahay ko, Joyce." Galit na galit kong sagot. "At ikaw?" Ibinaling ko ang aking atensyon sa mister ko. "Kailan pa to? Paano nangyari to?" Tanong ko sa kanya.
Sumagot ang mister ko nung pang-4 na buwan na akong nagagamot. Umuwi si Joyce sa bahay upang kumuha ng damit at nagkataon na nakainom siya. Tinulungan siya ni Joyce na alalayan na magtungo sa kwarto, pero dahil sa impluwensya ng alak, hindi siya nakapagpigil. Hindi ko inaasahan na magiging maayos ang kalagayan Pinoy mo. Cafe Story. Hindi ko inaasahan na gagaling ka. At kung pagbabasihan ko ang sitwasyon sa tingin ko, dito din naman hahantong ang relasyon namin ni Joyce. Kami rin ang magiging magkarelasyon pag nawala ka na. Sambit ng mister ko. Mga walang hiya! Buhay pa ako pero pinapatay niyo na ako. Mas malala pa sa cancer ang ibinigay niyo sa akin. Sigaw ko. Sorry ate, sambit muli ni Joyce. Nung mga sandaling iyon, ayaw kong makita ang kanilang muka. Kaya pinalayas ko sila. Nalaman ng buong pamilya ko ang nangyari sa bahay. Ang mga anak ko, mga magulang ko, itinakwil si Joyce. Ang mister ko, isang marupok, ganoon pala ang gagawin niya na sa oras na mawala ako, madali lamang pala akong mapapalitan. Isang malaking palabas na lang ang nais niya akong gumaling. Isang palabas niya lamang ang lumaban at suportahan ako, pero hindi pala yon ang nais ng kanyang puso. Nung pinalayas ko sila, hindi humingi ng tawad ang mister ko. Walang bahid ng pagsisisi, bagkos, nung umalis siya ng bahay na iyon, hinawakan niya ang kamay ni Joyce at dalawa silang umalis nung araw na iyon, na nangangahulugan na si Joyce na ang pinili ng mister ko. Na itinapon niya sa tabi ang pamilya niya at ang mga anak niya. Iyon na ang huli kong balita sa kanila. Ang kapatid kong babae naman, hindi rin nag-iisip. Isa din siyang marupok. Kung gaano siya kabait sa akin, yun pala, aahasin at sasaksakin niya ako patalikod. Magaling siyang magpanggap, bagay na labis kong ikinagulat kong ginawa niya. Magmula nung insidenteng iyon, halos 2 taon na ang lumipas. At ngayon, matagumpay na clear ng chemo ang lahat ng active cancer cells ko at wala na din pareho ang dibdib ko na kailangan tanggalin upang hindi ito mas lalong kumalat. Nakatuon ang atensyon ko sa pangangalaga ng aking katawan, kumakain ng masusustansyang pagkain, nag-eehersisyo at maging sa mga anak ko. Pilit kong pinupunan ang pagiging ama at nanay ko sa kanilang dalawa, na pinagkukunan ko ng lakas, lalo na ngayong inabando na sila ng kanilang ama. Abala ako sa aking negosyo nang makatanggap ako ng tawag mula kay Joyce. Sinabi niya sa akin na hiwalay na sila ng dati kong mister at kasalukuyan siyang naghihirap dahil siya naman ngayon ang nagkakasakit. Nakikiusap siya na kung pwede ko ba siyang tulungan at ako lang daw sa pamilya namin ang sumagot ng tawag mula sa kanya. Nagmamakaawa siyang patawarin ko siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naiipit ako sa sitwasyon dahil ang mga magulang ko ay ayaw na siyang tanggaping muli, na nagbigay daw siya ng kahihiyan sa aming pamilya. Pati ang mga anak ko, malaki ang galit sa kanilang tiyahin dahil hindi nila matanggap na siya pa ang sumira ng aming pamilya. Sa kabilang banda, hindi ko mapigilan na maawa sa kanya, na nais ko siyang tulungan. Nasaksihan ko din ang mga paghihirap niya noong mga panahong nasa tabi ko siya. Kaya lang, hindi ko din makakalimutan ang ginawa niyang pagtataksil. Hindi ko alam kung paano susolusyonan ito dahil ang mga magulang ko pati na rin ang mga kapatid ko nagsabi na wala ni isa sa amin ang dapat tutulong kay Joyce. Hindi ko makuhang makumbinsi ang mga magulang ko na hanapin sa puso nila na mapatawad nila si Joyce, lalo na ngayong kailangan niya ng suporta ng pamilya. Nais ko po sanang humingi ng ideya kung paano ko siya papatawarin, kung paano ako magpapatuloy ng hindi inuusig ng konsensya. Paano ko makukumbinsi ang pamilya ko na nararapat dapat din na magkaroon ng pangalawang pagkakataon si Joyce. Dahil maging ako, ito rin ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya sa dulo ng utak ko, lahat ng tao sa mundo kabilang ang kapatid ko ay may karapatan na magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Tama po ba ang naisip ko na tulungan siya kahit nalabag ito sa pamilya ko? Ano po sa tingin nyo? Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito.
Hanggang sa muli, paalam at God bless po!